May mga nanay na nagpapanggap na masaya para lamang maipakita na hindi sila nahihirapan. Nagtsatsaga at nagtitiis ng hirap, maibigay lamang ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng mga luha para lamang maging matatag. Ikaw, nasasaktan ka ba kapag nakikita mong nahihirapan ang iyong mga anak? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Malungkot na nagtatrabaho si Aling Percy dahil noong isang buwan lamang ay pumanaw ang kanyang asawa. Naiwan sa kanyang kanilang 3 anak na nag-aaral pa lamang sa elementarya. Panay problema na lamang ang kanyang nararanasan nang dahil sa dami ng kanyang bayarin. Hindi naman siya ganoon kalaki kung kumita ng pera dahil kasambahay lamang siya sa isang mayamang pamilya. Aling Percy, sigurado po ba kayo na kaya nyo lang magtrabaho sa ngayon? Madalas ko po kasi napapansin na palagi po kayong nakatulala. Nag-aalang sabi ng kanyang amo. Nasa edad 25 pa lamang ang kanyang among babae. Kahit mayaman ang mag-asawa, ay mabuti naman ang mga ito sa kanya. Si Aling Percy ang nakuha nilang katulong noong bago pa lamang ikinasal ang dalawa. Ma'am, kailangan ko pong lakasan ang aking loob. Kailangan ko pong kumita ng pera para sa aking 3 anak. Wala na po silang ibang aasahan kundi ako lamang. Nakayukong sagot ni Aling Percy. Simula nang mawala ang kanyang asawa ay sobra-sobra na talaga ang kanyang pagtitiis. Dito na rin nagsimulang dumami ang kanyang utang dahil hindi kayang tustusan ng kanyang sweldo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa pag-aaral pa lamang ng 3 bata ay nauubos na ang sweldo niya sa bawat buwan na dumadaan. Mabuti na lamang at mabait sa kanya ang mag-asawa. Pinapakain siya nito ng libre at kung minsan ay binibigyan pa siya ng ekstrang pera. Pero kahit na ganun ay hindi talaga may iwasan na dumating pa ang mga problema na hindi inaasahan. Isang araw nga ay nagkasakit ang kanyang bunsong anak kaya napatigil siya sa kanyang pagtatrabaho dahil siya lang naman ang mag-aasikaso dito. Oh Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sobrang dami ko ng pagsubok sa buhay at hindi ko na po alam kung paano ko pa ito panghahawakan. Umiiyak na sabi ni Aling Percy. Kung buhay lang sana ang kanyang asawa, ay may katuwang siya sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Hindi naman ganito kalala ang mga pangyayari dati, ngunit wala na siyang magagawa kung ito ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Nagulat na lamang si Aling Percy nang makita niya ang kanyang mag-asawang amo na dumalaw sa ospital. Aling Percy, kakilala po namin ang doktor dito sa ospital. Bibigyan niya raw po kayo ng discount at huwag po kayong mag-alala dahil kami na po ang bahala sa ibang mga bayarin. Paliwanag ni Michelle. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Salamat din po sa Diyos dahil pinakinggan niya ang aking mga panalangin. Umiiyak na sagot ni Aling Percy. Malaki rin kasi ang pasasalamat ni Michelle sa mga magulang ng babae. Ang nanay kasi ni Aling Percy ang nag-alaga kay Michelle simula noong sanggol pa lamang siya. Noong tumanda ito at namayapa ay ang anak na si Aling Percy naman ang kinuha nilang kasambahay. Subok na kasi nila ang pamilyang ito at alam nila na ang mga ito ay mabubuting mga tao. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo ay naging maayos na ang lahat. Kahit anong hirap ng buhay ay hindi siya pinanghihinaan ng loob. Durog man ang kanyang puso ngunit handa siyang magpakatatag para sa kanyang 3 anak. Si Buboy ay malapit nang makatapos sa elementarya. Si Marjorie naman ay nasa grade 4 na at ang kanyang bunsong anak na si Maria naman ay grade 1 pa lamang. Alam ni Aling Percy na marami pang mga pagsubok ang kanyang pagdadaanan, ngunit kahit na ganon ay ipinapangako niya sa kanyang sarili na makakatapos ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Ikaw, ganito rin ba ang pangarap mo para sa iyong mga anak? Handa ka rin bang magtiis para sa kanilang mga pangarap? Sa bawat sweldo ni Aling Percy ay nag-iipon siya ng kaunting barya. Balak niyang sabayan pa ng iba pang trabaho ang kanyang pagiging isang katulong. Nang sa ganon ay kumita pa siya ng ekstrang pera. Hindi kasi talaga sasapat ang kanyang sweldo sa pagiging isang kasambahay, kaya palagi siyang nag-iisip ng iba pang pagkakakitaan. Isang araw nga ay nakabili siya ng maraming mga damit.
Balak niyang ipagbili ito sa kanyang mga kakilala at ang kaunting tubo na kanyang kikitain ay ilalaan niya para sa pag-aaral ng mga bata. Ngunit hindi maiiwasan ng mga tao na galit sa kanya nang dahil sa kanyang mga utang na hindi nababayaran. Nakaipon man siya ng 5,000 piso, ngunit para itong isang bula na bigla na lamang nawala. Aba naman Percy, 5 buwan na ang utang mo. Wala ka bang balak na bayaran? Ang sabi mo sa akin ay babayaran mo agad ako. Galit na sabi ni Aling Marisa. Pasensya ka na talaga Marisa, kasalanan ko. Wala kasing kakainin ng aking mga anak dahil sapat lamang ang aking kinikita sa aming pangaraw-araw. Nahihiyang sagot ni Aling Percy. Percy, alam mo naman na hindi ko na problema yan. May sarili din naman ako mga anak na kailangan kong buhayin, kaya matuto ka namang makisama. Galit na sabi ng babae. Agad itong binayaran ni Aling Percy upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Obligasyon niya naman talagang magbayad ng utang, kaya naubos agad ang pera na kininta niya sa pagtitinda ng mga damit. Pati na ang puhunan ay naipangbayad na niya, kaya muli siyang nagsimula sa una sa pag-iipon ng pera. Pasensya ka na talaga, naiintindihan ko naman. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Nahihiyang sabi ni Aling Percy. Umalis ang babae na nakasimangot. Matagal na itong naiinis sa kanya nang dahil sa bagay na iyon. Tinitiis din ni Aling Percy ang kahihiyan dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Hindi niya talaga gusto na mahirapan ang kanyang mga anak at gusto niyang maputol na sa kanya ang kanilang matinding paghihirap. Lumipas sa mga taon ay nasa high school na ang 3 bata. Kahit papaano ay nakakaraos naman siya sa lahat ng gastusin nang dahil na rin sa tulong ng kanyang among mag-asawa. Nay, meron po kaming bayarin na kailangan ng bayaran mamaya. Mayroon po ba kayong pera? Kailangan ko po ng 3,000 piso. Sabi ni Buboy na malapit nang makatapos sa high school. Napapakamot na lamang si Aling Percy dahil ang totoo niyan ay wala pa siyang pera. Anak naman, di ba ang sabi ko sa'yo ay magsabi ka ng maaga? Para hindi naman ako nabibigla sa mga kailangan mong bayaran sa eskwelahan. Napapakamot na sabi ni Aling Percy. Ano ba yan? Buti pa ang iba kong mga kaklase, lumaki sa mayamang mga magulang. Bakit ba kasi kayo pa ang naging nanay ko? Inis na sabi ng binata, sabay tinalikuran nito ang kanyang ina. Sobrang sakit talaga para kay Aling Percy na mapagsalitaan pa siya ng masakit na salita ng kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagtitiis at pagsisikap ay ganito pa ang kanyang matatanggap. Pati na rin ang dalagang si Marjorie ay hindi rin maganda ang turing sa kanya. Sumasagot-sagot ito sa tuwing sila ay nagkakaroon ng problema. Nay naman, di ba ang sabi ko sa inyo ay labhan nyo na ang aking mga uniforme? Ano po ang susuotin ko bukas kung hindi pa kayo naglalaba? Galit na sabi ni Marjorie. Pasensya na anak. Kauwi ko lang kasi dito sa bahay. Alam mo naman na nagtatrabaho ako bilang isang katulong. Baka naman pwedeng ikaw na ang maglaba. Malaki ka na naman anak at kaya mo nang gawin ang bagay na yan. Malungkot na sagot ni Aling Percy. Pero sadyang tamad ang dalaga. Wala itong ginawa kundi ang magpaganda at ayaw man lang madungisan ang kanyang sarili. Hindi man lang naiisip ng mga ito na pagod siya galing sa trabaho. Hindi man lang matutong magpasalamat sa kabila ng kanyang hirap na nararanasan. Nakita naman ni Maria ang kanyang mga kapatid na sinasagot-sagot ang kanilang nanay. Nay, pagpasensyaan niyo na po si ate at kuya. Salamat po sa inyong pagsikap at alam ko naman po na nahihirapan na kayo. Wala na nga po pala akong kailangang bayaran sa eskwelahan dahil nanalo po ako sa isang patimpalak. Nakayokong sabi ni Maria. Masayang masaya si Aling Percy sa kanyang nalaman. Sa wakas ay nakitaan niya rin ng pagsisikap ang isa sa kanyang mga anak, kaya mababawasan ang kanyang mga babayaran. Patuloy pa rin sa pagsisikap si Aling Percy dahil wala siyang balak na magpahinga hanggat hindi nakakatapos ang mga ito sa kanilang mga pag-aaral. Ang nasa isip niya ay isang araw makikita niya ang mga ito na hindi na naghihirap at nagpapakasarap na sa kanilang mga kayamanan.
Hanggang sa lumipas ang panahon ay nasa kolehiyo na ang mga ito. Masayang masaya talaga si Aling Percy, ngunit nagsimula pang dumating ang maraming mga problema. Iniwanan na sila ng kanilang anak na si Marjorie matapos itong mabuntis ng kanyang nobyo. Sumama na ito sa lalaki, ngunit ang mabuti na lamang ay mayaman ito. Simula noon ay nawala na siya ng balita sa dalaga at sa loob ng 3 buwan ay hindi na nila ito nakita. Si Buboy naman ay makakagraduate na sa kolehiyo. 3 buwan niyang pinaghahandaan ng pera para sa graduation nito. Isang araw ay nakita ni Maria na umiiyak ang kanyang ina, kaya agad niya itong nilapitan. "Nay, bakit po kayo umiiyak? Mayroon po ba kayong problema?" Nag-aalalang tanong ni Maria. "Anak, nagkakasabay-sabay kasi ang aking mga bayarin. Malapit ang graduate ang kuya mo pero mayroon ka ring mga kailangang bayaran. Hindi ko maisip kung ano ang aking uunahin. Baka mapatigil ka sa pag-aaral dahil 1 taon ka nang hindi nakakabayad." Malungkot na sagot ni Aling Percy. Nahihiya na ring lumapit ang matanda sa kanyang mag-asawang amo. Sobra-sobra na kasi ang naitulong ng mga ito sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tutulungan po tayo ng Diyos. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa." Nakangiting sagot ni Maria. 1 buwan nang lumipas ay nagtataka si Aling Percy. Nagbigay sa kanya ng pera ang kanyang bunsong anak na si Maria. Hindi malaman ng matanda kung saan ba nanggaling ang pera. "Salamat, anak. Sigurado ka ba na gagamitin natin ito para sa graduation ng kuya mo?" Tanong ni Aling Percy. "Opo, Nay. Huwag niyo na pong isipin kung saan nanggaling ang pera. Ang mahalaga ay hindi na po kayo masyadong mag-iisip ng dahil sa problema." Sagot ni Maria. Lumipas sa mga buwan ay matagumpay na nakagraduate si Buboy sa kanyang pag-aaral. Halong lungkot at pagkadismaya naman ang naramdaman ni Aling Percy nang malaman nito ang isang katotohanan. Tumigil pala si Maria sa kanyang pag-aaral at naghanap na lamang ito ng trabaho. Hindi na daw kasi nito kaya na makita ang kanyang ina na nahihirapan at binabalot ng isang matinding kalungkutan. Tumulo na lamang ang mga luha sa mata ng matanda dahil nadamay pa si Maria sa kanyang mga problema. "Anak naman, hindi mo na kailangang gawin ang bagay na yun. Gustong-gusto ko kayong makatapos sa pag-aaral. Pero bakit naman tumigil ka at nagtrabaho na lamang?" Napapailing na tanong ni Aling Percy. "Pero Nay, pwede pa naman po ako magpatuloy sa mga susunod na taon. Mas nahihirapan po ako na makita kayong nahihirapan." Malungkot na sagot ni Maria. Ilang buwan pa lamang ang lumipas ay nagkaroon na ng magandang trabaho si Buboy. Agad itong nakaalis sa Pilipinas at napiling magtrabaho sa ibang bansa. Agad na nagkaroon ng magandang kinabukasan ng binata, ngunit nang kumita ito ng pera ay parang kinalimutan na sila. Isang araw nga ay tinawagan nila si Buboy upang humingi sila ng tulong. "Buboy anak, nakakahiyaman pero baka pwede mong suportahan si Maria sa kanyang pag-aaral. Tumigil na kasi ako sa pagtatrabaho dahil mahina na ang aking katawan." Nahihiyang sabi ni Aling Percy sa telepono. "Ano ba yan? Hindi naman ako ang nanay ni Maria para ako ang sumagot sa kanya. Kaunting taon na lang naman ang inyong paghihirapan, kaya bakit hindi nyo papagsikapan?" Pabalang na sagot ni Buboy. Sa magkakapatid ay si Maria lamang ang hindi nagkaroon ng magandang buhay. Napag-alaman nila na mayaman na rin si Marjorie dahil pinanagutan naman ito ng lalaki na nakabuntis sa kanya. Hanggang sa isang araw ay naglinis si Aling Percy ng kanilang bahay. Nakita niya ang gamit ng kanyang namayapang asawa, kaya binalikan niya ang masayang alaala. Napansin niya ang isang papel na nakaipit sa cabinet nito. Matagal niya itong hindi binuksan dahil noon ay hindi pa niya makalimutan ang pagkawala ng kanyang asawa. "Ano? May iniwang mga lupain si Pedro sa amin? Hindi niya nabanggit ang tungkol sa bagay na ito." Nanlalaking mata ni Aling Percy. Sobrang laking lupain ang iniwan sa kanila ng kanyang namayapang asawa. 12 ektarya at alam niyang malaking presyo ang makukuha nilang halaga. Ayon sa kasulatan ay pamana pa daw ito ng tatay ng kanyang asawa na nanggaling pa sa lolo ng lalaki.
Bakit ba ngayon ko lang nakita ang bagay na ito? Anak, makakapagpatuloy ka na sa iyong pag-aaral at hindi na tayo maghihirap. Masayang sabi ni Aling Percy. Agad nila itong inasikaso at hindi nagtagal ay naipagbili nila ang lupa. Sobrang laking halaga talaga ng kanilang nakuha at nang dahil doon ay bigla ang nagbago ang kanilang buhay. Walang kaalam-alam si Marjorie at Buboy sa mga nangyari. Patuloy nilang kinakalimutan ang kanilang ina at ang kanilang bunsong kapatid. Ang akala nila ay nananatiling mahirap ang mga ito, ngunit nagkakamali pala sila. Nakapagpatuloy si Maria sa kanyang pag-aaral at nagpatayo sila ng kanilang sariling bahay. Parang isang pangarap na biglaan na lamang natupad. Para bang nanalo sila sa loto nang hindi inaasahan. Hindi pa pumapanaw si Aling Percy ngunit ipinamana na nito kay Maria ang lahat ng kanilang ari-arian. Gusto niyang magulat ang kanyang dalawang anak at bigyan ng mga ito ng aral. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan ni Buboy at Marjorie na bumisita sa kanila. Nagulat na lamang ang mga ito sa kanilang mga nakita. Maria, anong trabaho mo? At bakit bigla kang naging mayaman? Gulat na tanong ni Buboy. Oo nga Maria, saan ka naman nakakuha ng ganyang kalaking halaga? Karagdagang tanong ni Marjorie. Ipinaliwanag naman ng babae kung ano ang nangyari. Laking pagsisi nila dahil hindi sila naging mabuti sa kanilang ina. E di sana ay nakahati rin sila sa mga pamana nito. Ngunit alam naman nila sa kanilang sarili na nagkamali sila. Nay, bakit niyo naman kami hindi binigyan ni Marjorie? Tanong ni Buboy sa kanilang ina. Buboy, alam kong alam mo sa sarili mo kung ano ang mga nangyari. Hindi ko na kailangang sagutin pa ang bagay na yan, sagot ni Aling Percy. Nang dahil doon ay napatahimik ang binata. Napabuntong hininga na lamang ito dahil alam niya naman ang kanyang nagawa. Hindi na rin nakapagsalita pa si Marjorie dahil maaari lang mabalik sa kanya ang mga pwede niyang sabihin sa kanyang nanay. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan ngunit punong-puno ng pagsisi ang mga puso ng kanyang dalawang anak. Napansin naman ito ni Aling Percy kaya binigyan niya ng pangaral ang mga ito. Mga anak, si Maria pa rin ang inyong bunsong kapatid. Kailangan niyo siyang suportahan dahil kayong dalawa ang mas nakakatanda. Tandaan niyo na isa tayong pamilya, kaya tayo rin ang magtutulungan. Pangaral ni Aling Percy. Natuto sila sa kanilang buhay na dapat nating pahalagahan ang ating mga magulang. Ginagawa nila ang lahat para sa atin kahit na sila ay mahirapan. Opo, Nay. Pasensya na po kayo sa aking nagawa. Hindi po ako natutong magbalik ng utang na loob at nagawa ko po kayong kalimutan. Nakayokong sabi ni Buboy. Ako rin po, Nay. Alam kong mataas po ang pangarap niyo para sa akin. Ngunit maaga po ako nag-asawa. Nagawa ko rin po kayong kalimutan nang dahil sa kayamanan. Dagdag ni Marjorie. Nang dahil doon ay naging masaya ang kanilang hapunan. Ito lang naman talaga ang gustong marinig ni Aling Percy mula sa kanyang dalawang anak. Pagkatapos noon ay ibinigay ng matandang babae ang 2 kapirasong papel kay Buboy at Marjorie. Mga anak, hindi ko naman kayo kayang kalimutan. Kahit papaano ay bibigyan ko naman talaga kayo ng kaunting pamana. Alam ko naman na maiintindihan nyo na mas kailangan ni Maria ng malaking parte ng lupa. Nakangiting sabi ni Aling Percy. Niyakap ng magkakapatid ang kanilang nanay. Kahit nagawa nila ito ng masama ay sa huli ay sila pa rin ang iniisip nito. Isang paghingi lang ng patawad ay agad silang tinanggap. Bumuhos na lamang ang mga luha sa kanilang mga mata nang dahil sa ipinaramdam na pagmamahal sa kanila ng kanilang ina na si Aling Percy. Pagmamahal na hindi mo mararamdaman sa kahit na sino pa man. Ang pagmamahal ng isang ina na kahit kailan ay hindi mo malilimutan. Simula noon ay palagi na ulit itong bumibisita sa kanila. Tuwing Pasko ay magkakasama sila kasama ang kanyang mga apo sa kanyang mga anak. Kahit anumang mangyari sa ating buhay ay huwag nating kalilimutan ang ating mga magulang. Oo nga at nagkakaroon tayo ng sariling responsibilidad sa buhay, ngunit huwag natin silang kalilimutan. Ang simpleng pagbisita ay sobrang laking halaga na para sa isang nanay at tatay.
Makita lang ang kanilang mga anak na maayos ay komportable na ang kanilang pakiramdam. Tandaan mo na walang ama o ina ang nakakalimot sa mga anak, ngunit mayroong anak ang nakakalimot sa kanilang mga magulang. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.